Maulang Sabado po ng umaga, narito po ang update sa ating minomonitor na si Tropical Depression Vicky. At nakalabas na nga po ng solusi itong bagyo. Kanina pong alas 4 ng umaga, ang sentro ni Tropical Depression Vicky ay nasa layong 150 kilometers. Kanluran po yan ng Dipolog City, Zamboanga del Norte. Napanatili po ng bagyo ang kanyang taglay na lakas ng hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna. Samantalang ang pagbugso naman umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito ay kumikilos ngayon pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. At maliban nga po kay Tropical Depression Vicky, may dalawa pang weather systems na nagdudulot din po ng pag-ulan sa ibang bahagi ng ating bansa, mainly sa may Luzon, kagaya po ng tail end ng frontal system at ito po ang ating northeast monsoon or hanging amihan. Nakataas pa rin po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Misamis Occidental, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, northern at central portions ng Zamboanga del Norte, Socon, Baligian, Gutalak, Kalawit, Labason, Tampilisan, Liloy, Godod, Bakungan, Salug, Sindangan, Siayan, Manukan, Jose Dalman, Sergio Osmeña Sr., President Manuel A. Rojas, Katipunan, Dipolog City, Pinian, Mutia, La Libertad, Polanco, Rizal, Sibutad at Dapitan City. Pati rin po sa extreme western portion ng Bohol, sa mga bayan ng Loon, Dawis, Panglao, Cortes, Maribojoc at Tagbilaran City, sa southern portion ng Cebu, sa mga bayan at syudad po ng Pinamungahan, San Fernando, Carcar City, Aluginsan, Barile, Sibonga, Dumanhug, Ronda, Alcantara, Argao, Mualboal, Badian, Dalaguete, Alegria, Alcoy, Malabuyok, Bulhoon, Ginatilan, Oslob, Sambuan at Santander at sa Siquijor Province, sa Negros Oriental, sa central and southern portions ng Negros Occidental, sa San Carlos City, Salvador Benedicto, Talisay City, Bacolod City, Murcia, Bago City, Pulupandan, Valladolid, San Enrique, La Carlota City, La Castellana, Moises Padilla, Pontevedra, Hinigaran, Isabela, Binalbagan, Himamaylan City, Ilog, Kabangkalan City, Kawayan, Candoni, Sipalay City at Hinubaan. Pati rin po sa Guimaras, sa southern portion ng Iloilo, sa Barotac Nuevo, Dingle, Anilao, Dueñas, Lambunao, Dumangas, Pototan, Zaraga, Mina, Badiangan, Haniway, Maasin, Kabatuan, New Lucena, Santa Barbara, Leganes, Iloilo City, Pavia, Alimodian, San Miguel, Oton, Leon, Tubungan, Igbaras, Gimbal, Tigbawan, Miagao at San Joaquin, at sa southern portion po ng Antique, sa Bugasong, Lawaan, Valderrama, San Remigio, Patnongon, Belison, Sibalom, San Jose, Hamtik, Tobias Fournier, Aninii, at sa northern and central portions ng Palawan kasama na po ang Calamian, Cuyo, Cagayancillo, and Kalayaan Islands, at sa mainland Palawan po yung mga bayan ng Araceli, Dumaran, Taytay, El Nido, San Vicente, Rojas, Puerto Princesa City, Aborlan, Nara at Quezon. Ang mga lugar pong ito ay makakaranas pa rin ng pagbugso ng hangin mula 30 hanggang 60 kilometers per hour. At sa ibang bahagi po ng Visayas at ng Mindanao, nagbaba na po tayo ng signal number 1. Para naman po sa magiging kalagayan ng panahon ngayong pong araw ng Sabado, December 19, dito po sa Western at Central Visayas at sa Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay, makakaranas pa rin po ng pag-ulan at mga pagbugso ng hangin. May okasyon po na malalakas ang pagbuhos ng ulan at sa ibang bahagi po ng Visayas, sa Eastern Visayas, sa Caraga, sa Northern Mindanao at dito po sa may Zamboanga City, may aasahan po na kalat-kalat hanggang sa malawakang pag-ulan dulot pa rin ng Tropical Depression Vicky. Samantala sa ibang bahagi po ng Mindanao, dito sa may Davao Region, sa BARMM at sa Soc-Sargen, sisilip na po ang haring araw, although may okasyon pa rin po na posible ang mga thunderstorms lalo sa hapon at sa gabi. Sa dako naman ng Luzon, makakaranas din po ng rains with gusty wind conditions ang Palawan dahil patungo po dyan itong bagyo. Malalaman natin mamaya yung ating forecast track. Samantalang sa Kalayaan Islands, dito naman po sa may Bicol Region, sa ibang bahagi ng Mimaropa, sa Calabarzon at dito po sa Metro Manila. Dahil sa combined effects nitong si Vicky at ng tail end ng frontal system, makakaranas din po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat hanggang sa malawakang pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. At ang ibang bahagi po ng Luzon, ang northern at central Luzon, naapektuhan din po ng amihan, may aasahan ding mga pag-ulan. So mataas po ang banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa buong Visayas, mainly sa northern part ng Mindanao at pati po sa buong Luzon, kaya iba yung pag-iingat po ang ating paalala.
At dahil malakas pa rin ang paghihip ng ating hanging amihan, ay meron tayong nakataas na gale warning sa lahat po ng baybaying dagat ng Northern Luzon. So Ilocos Region, Cagayan Valley, ito po ang eastern seaboards ng Central at ng Southern Luzon, sa Aurora, Quezon, at eastern seaboards po ng Bicol Region, itong eastern seaboards ng Eastern Visayas at maging dito po sa eastern seaboards ng Caraga at Davao Region. So sa mga lugar po nakataas ang gale warning at sa mga lugar under tropical cyclone wind signal number 1, bawal pong pumalaot ang lahat ng uri ng sasakyang dagat dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon po ang kalagayan ng mga karagatan dito. Para naman sa magiging pagkilos ng bagyong si Tropical Depression Vicky, ngayon nga pong umaga ay nakalabas na sa Sulusi itong bagyo. Inaasahang habang nasa Sulusi itong bagyo, ito kikilos pa Kanluran, Hilagang Kanluran. Ito ay posibleng maglandfall dyan sa northern or central portion ng Palawan ngayong hapon or mamayang gabi. At lalabas po yan ng West Philippine Sea. Posibleng makalabas na ng Philippine Area of Responsibility bukas po ng hapon o gabi. At ayan ay susubsob patungo dito sa may southern part ng West Philippine Sea. Posible pa itong lumakas bilang isang tropical storm. Bilang recap sa ating pinakita sa ating forecast track, over Sulusi, west to northwestward ang pagkilos ng bagyo. Ito ay inaasahang dadaan sa northern or central portion ng Palawan ngayong hapon or mamayang gabi. Mapapanatili ni Vicky ang kanyang tropical depression intensity habang binabaybay pa ang kanlurang bahagi ng Philippine Archipelago. Inaasahang makakalabas na ng PAR bukas ng hapon or gabi. Sunday po yan, December 20, itong si Vicky, at posible din ito ay lumakas pa bilang isang tropical storm pag nakalabas na ng West Philippine Sea. Kanina nabigay natin yung general outlook for the weather sa ating bansa. Pero para lamang po meron tayong context kung aling mga lugar yung posibleng makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ngayong araw po katamtaman hanggang sa malalakas at kuminsan ay matinding pag-ulan ang mararanasan sa Calabarzon, Bicol Region, Visayas, Aurora, Dinagat Islands, Surigao Provinces, Agusan del Norte, Camiguin, Misamis Oriental, Oriental Mindoro, Marinduque, Northern at Central portions ng Palawan kasama po yung Calamian, Cuyo at Cagayancillo Islands, at mahihina naman hanggang sa katamtaman pero kuminsan ay may kalakasang pagbuhos ng ulan over mainland Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Metro Manila at ibang bahagi po ng Central Luzon, Mimaropa, Cordillera. Ito pong mga pag-ulan na to, dulot po yan ni Vicky ng tail end ng frontal system at ng ating hanging amihan. Bukas naman po, araw ng Linggo, malalakas hanggang sa matinding pag-ulan ang mararanasan po sa Bicol Region, Quezon, Aurora, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya. Samantalang katamtaman hanggang sa malalakas at minsan ng matinding pag-ulan sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Oriental Mindoro, Kalayaan Islands at ibang bahagi po ng mainland Cagayan Valley. Mahihina naman hanggang sa katamtaman at minsan ng malalakas na mga pag-ulan sa Eastern Visayas, Dinagat Islands at ibang bahagi po ng Cordillera, Calabarzon at Mimaropa. So basically, ang malaking bahagi po ng Luzon at Visayas at ilang bahagi po ng Mindanao ngayong araw ng Sabado at bukas ay may hinaharap na banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa mga nakatira po sa mga low-lying areas, sa mga landslide prone areas, sa mga dalisdis po ng kabundukan at yung mga tabi po ng ilog at sapa, pinapayon po sila sana maging alerto, maging handa at makipag-ugnayan sa kanilang local government units para sa kinakailangang paglikas. Again, ang ating paalala, may okasyon na ang mas malalakas sa pagbuhos ng ulan ay nasa itaas po ng kabundukan. So yung runoff po ng tubig ulan, dadaan po yan sa ilog, posible yung magpaapaw ng mga ilog sa kapatagan, sa floodplains po. At para naman sa magiging kalagayan ng panahon sa ating major cities, Sunday hanggang Tuesday sa Baguio City dahil sa malakas pa rin yung amihan, maulan pa rin ang panahon. Sunday, Monday, aakyat po doon yung tail end ng frontal system. So may aasahan pa rin kalat-kalat hanggang sa malawakang pag-ulan. Pero Tuesday, sisilip na ang haring araw, may tsansa lamang ng thunderstorms. Sa Metro Manila, meron ding aasahan ang bukas po na kalat-kalat pa rin ng mga pag-ulan. Monday and Tuesday, sisilip na ang haring araw although meron pa rin tsansa ng thunderstorms, especially sa hapon at sa gabi. At sa Legazpi at sa Cebu City, may kalat-kalat pa rin mga pag-ulan Sunday, Monday and Tuesday, kagaya po sa Metro Manila. Sisilip na ang haring araw, may banta pa rin ng thunderstorms sa hapon at sa gabi. Pero sa may Davao City, Sunday to Tuesday, sisilip ang haring araw, medyo maalinsangan po. And sa hapon at sa gabi ay mas mataas po ang tsansa ng mga localized thunderstorms.
Gamitin lamang po ang hashtag VKPH para sa updates ukol sa bagyo. Muli ang ating regional offices ay nagpo-post po ng rainfall at thunderstorm advisories at kapag tuloy-tuloy ang malalakas na pagbuhos ng ulan, ng heavy rainfall warning sa ating official social media accounts on Twitter and Facebook, DOST_Pag-asa. Yung ating Hydromet Division din po ay nagpo-post ng general flood advisory at ng flood forecast para sa river basins. At para po sa mas kompletong impormasyon, mangyaring pumunta sa ating website bagong.pagasa.dost.gov.ph. Yan po muna ang latest mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po ang inyong forecaster Ariel Rojas. Magandang umaga, pag-amping mong tanan, mag-ingat po tayong lahat.